Magandang araw po sa lahat. Sa araw na ito ay ating babasahin ang Book of Matthew. Magbabasa ako ng Bible araw-araw, chapter by chapter. Kasi napapansin ko na hindi lahat kasi may Bible. So para spread natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, ako ngayon ay magbabasa ng salita ng ating mahal na Ama. So, ang una kong babasahin ay ang Mateo sa New Testament. Babasahin natin kung ano ang mga nilalaman sa Mateo Kapitulo 1. So, bago tayo mag-proceed sa Mateo chapter 1, basahin muna natin ang kabuuang laman ng Mateo. Kasi ang sabi, ang magandang balita ayon kay Mateo ay naglalahad na si Jesus ang katuparan ng ipinangakong pagliligtas ng Diyos sa maaklat ng lupang tipan sa pamamagitan ng paggamit ng maraming talatang hango sa lumang tipan. Binigyang diin ng sumulat ng aklat na ito na si Jesus na taga Nazaret ang hinihintay na manunubos ng buong Israel, ang bayang hinirang ng Diyos. Subalit, kahit na si Jesus ay isinilang at namuhay sa lupain ng mga Hudyo, ang magandang balitang ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng tao. Maingat na inilahad sa aklat ni Mateo ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus, ang pagsilang, ang pagbautismo, at ang pagtukso sa Kanya, ang Kanyang pangangaral, pagtuturo, at pagpapagaling ng mga tao sa Galilea at sa iba pang mga lugar. Inilalahad din dito ang paglalakbay ni Jesus mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem at ang mga pangyayari sa loob ng huling linggo ng kanyang buhay dito sa lupa. Ito'y nagtatapos sa kanyang pagkapako sa krus, muling pagkabuhay at pagsusugo sa kanyang mga alagad. Sa aklat na ito, si Jesus ay ipinakilala bilang dakilang guro na may kapangyarihang magpaliwanag ng kautusan ng Diyos at mangaral tungkol sa kaharian ng langit. Ang mahahalagang turo ni Jesus na nilalaman ng aklat na ito ay nahahati sa 5 pangkat. Una, ang sermon sa bundok na tumatalakay sa mga katangian, tungkulin, karapatan, at kahihinatnan ng mga taong pinaghaharian ng Diyos. Pangalawa, mga tagubilin sa 12 alagad tungkol sa kanilang mga dapat gawin. Pangatlo, mga talinghaga ukol sa paghahari ng Diyos. Pang-apat, mga turo tungkol sa kahulugan ng pagiging alagad. At ang pang-5, mga turo tungkol sa pagiging wakas ng kasalukuyang panahon at sa nalalapit na paghahari ng Diyos. Pinapaniwalaang isinulat ni Mateo ang aklat na ito unang-una para sa Hudyo upang sila'y sumasampalataya na si Jesucristo ang katugunan ng matagal na nilang hinihintay na pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayang pinili. Mateo chapter 1.
Ang sabi, ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Judah, at ang kanyang mga kapatid, Joda na ama ni Fares, at Zara kay Tamar. Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse na ama ni Haring David. Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Juda sa Babylonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina David, Solomon na Solomon na anak ni Haring David na asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshaphat, Joram, Ozias, Jotam, Agaz, Ezekias, Manases, Amon, Josias, Jeconias, at ang mga kapatid nito. Pagkatapos na sila'y maging bihag sa Babylonia hanggang sa ipinanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconias, Salatil, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria, ang ina ni Jesus, ang tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, ang 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. So dito isinilang si Hesukristo. Dito to sa verse 18. Ito ang naganap ng ipinanganak si Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit, bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Sa verse 20, ang sabi, ngunit habang pinag-iisipan ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyayari nga ang lahat ng ito upang matupad ang isinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen
at pagsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. So yun pala ang kahulugan ng Emmanuel. Kasama natin palagi ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. So, yun yung nilalaman ng Mateo Kapitulo 1, ang mga talaan ng mga ninuno ni Hesukristo at ang pagsilang ni Hesukristo. At dun nga ating ang narinig na si Maria ay nagdadalang tao at binalak na sana ni Jose na umalis upang hindi malagay sa kahihiyan, pero nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa Panginoon at sinabi sa kanya na huwag matakot dahil yung sanggol na dinadala ni Maria ay mula sa Espiritu Santo. So yun. Kaya ayun nga, hanggang sa isinilang si Hesukristo ay hindi talaga sinipingan ni Jose si Maria hanggang siya ay manganak. At yun nga, pinangalan nila sa sanggol ay Jesus. At doon nga, ang sabi nga doon, tatawagin siyang Emmanuel. So, ang ibig na sabihin ng Emmanuel, ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. So, yun lamang po mga kaibigan. Ang ating babasahin ngayon ay ang Kapitulo 1. So, sa sunod na mga araw ay ang atin namang tatalakayin or babasahin ay ang Mateo Kapitulo 2. So, yun lamang po. To God be all the glory.